Pumanaw na ang isa pa nilang kapatid na may katulad ding kapansanan. Mabuti na lang daw, biniyayaan sila sa pamilya ng isang prinsesa na handang umalalay sa kanilang kalagayan. Si Annalyn ang ikalawang bunso sa magkakapatid. Kuanan ako, kung kaugalingon nga, na kung mga abnormal jud ang mga kuan jud sila ba. Tigid ingon nga kasaligan bitaw. Din anak ko sa kung kagalingon nga mag-unsa na lang mawala na akong mama o kuan, papa. Siguro namatay na mi. Wala pa nagkuan, wala pa mi binantayan bitaw. Pero paano na kaya ang mga kapatid niyang sa kanya lang umaasa kung buhay naman niya ang malagay sa alanganin? Sina Eric, Jessie, Jenny, Ruel, Ronald at Warren. Sila ang 6 na kapatid na kasama rito ni Annalyn. Nung buhay pa raw ang kanilang Kuya Edwin, Snow White and the Seven Dwarfs ang pabirong tawag ng mga tao sa kanila dahil siya ang nag-iisang babae na kasama ng 7 niyang kapatid na lalaki. Hindi raw lubos maisip ni Annalyn kung paano nagkaroon ng sakit sa pag-iisip ang 6 na miyembro ng kanilang pamilya. So itong 6 na to seem to be suffering. Para lang impression ko is mental retardation talaga. Hindi sila baliw. Oo, mga mentally retarded lang. Kasi wala namang kailangang psychotic symptoms na dapat ma-address. Nakakatulog sila, masaya sila, hindi nag-aaway. 2 taon na mula nang naulilang lubos ang magkakapatid. Kaya si Annalyn na ang tumayong ama at ina sa kanilang pamilya. Mabuti na lang daw dahil may mga taong bukas palad pa rin tumutulong sa kanila. Tulad na lamang ng amo niyang si Ricky. Masipag naman yung mga magulang ni Annalyn. Kaso lang dumating ang panahon na nagkasakit tapos namatay. Hanggang sa ilang taon rin, namatay din yung asawa. Ang natira talaga yung si Annalyn lang at saka yung mga kapatid niya. Kaya kawawa naman pagka pinaalis mo pa saan sila pupunta. Kaya sila na lang rin ang inaano namin hanggang sa ngayon. Sa kanilang simpleng paraan, nakakatulong naman daw sa mga gawaing bahay ang mga kapatid ni Annalyn. Well, magsablay na diha, well. Kailangang utusan. Kasi pag hindi sila inutusan ni Annalyn, walang mangyayari sa araw nila. Tatayo lang, tutunganga. Kahit kailan, hindi raw narinig na nagreklamo si Annalyn. Yun lang. Okay, si Bunay sa. Isinasantabi na muna niya ang pansariling kapakanan para unawain ang kalagayan ng mga kapatid na may kapansanan. Bali, dili sila kuan sa ilang kaugalingon ba nga munay trabahoon taga-adlaw. Kasi kung iisipin mo, kahit yung ibang mga mentally retarded, para silang bata, di ba? Parang regress, tatawa lang. Parang walang problemang iniisip sa buhay. Ganun sila. Mara po na, giisip ra po na ako, good nga, mga, gibali, anak na lang po na ako, silbi sila ba? Ako na mama o papa na lang. Pero bukod pa pala sa mga inaalagaang kapatid, may 2 anak pang solong inaaruga si Annalyn matapos siyang hiwalayan ng dating nobyo. Mabuti na lamang daw dahil nagsisilbing karamay niya sa mga pasanin sa araw-araw ang tiyahin niyang si Milagros. Tuwing wala kami, naghahanap din ako ng makain. Ang problema ko po dito sa isang anak ko, yung panganay ko, may sakit din. Parang nasiraan na ng bait. Nagwawala lang siya paminsan-minsan. Talagang nagtatanong ako sa sarili ko, bakit Lord? Bakit ganito ang sitwasyon namin? Bakit nagkaganito sila? Ano kayang klaseng parusa ito, sabi ko. Pero dasal pa rin ako ng dasal. Dating nagtatrabaho sa munisipyo si Annalyn, kaya minsan na rin daw siyang lumapit sa mga dating nakatrabaho para humingi ng kaunting ayuda. Nagpa-check up siya dyan sa center. Tapos, sabi niya, hihingi daw siya ng gamot para sa arthritis. Kasi office by office kami.
humihingi ng ng financial support sa mga office mates ko. Awa ng Diyos, nakalikom naman na kami ng konting halaga. Then, okay, akala namin okay na yun kasi arthritis lang naman. Pero higit pa sa kirot na nararamdaman ngayon ni Annalyn, mas sumisirit daw sa kanyang isipan ang pag-aalala sa mga maiiwang anak at kapatid sakaling lumala pa ang kanyang kasalukuyang lagay. Diligid ang tanan ko. Kuan daw na tabitang pagkabalo na ko nga kuan tumor. Ano ko nga mag-unsa na lang kuan mamatay ko mo-unsa na ako mga igsuon. Luoy kaayo. Lisod jud kaayo. Kuan naisakit. Walay kwarta. Bahala na untag kuan. Bahala na untag pobre ko basta kay wala lang ta ko sakit. Ana, yun ani naman. Kung makayanan ko pa kaya ito, hindi ko nga rin alam kung kailan ko makayanan. Kasi dinadasal ko talaga nga, sana naman magkaroon kami ng na may makatulong sa amin, ganon. Ug mamatay kung unsa lang ka akong mga igsuon, igura binuangan niya sila. Inana ba, dugdaugon. Mahadlo ko, makuan sila. Nagkuan na sila tamay-tamayon sa mga laing tao. Bahala untag daghan akong gipang buhi basta kay ako ra ang magkuan, magbantay nila. Kira na ako. Malayo na nga sa buhay ng karakter na si Snow White ang buhay ni Annalyn at ng kanyang mga kapatid. Pero umaasa pa rin siyang sa huli, mauuwi pa rin ang lahat sa isang happy ending.